masaya. Ngiti sa iyong mukha, araw mas gumagaan. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahal ka. Atin namin lagi saya, saan man dako ka pa. Magsasama sa isang bahay, libre lang ang umindag sumigaw. Umiyak, tumawa at manampalataya. Kahit saan magpunta, tuloy lang ang saya. Balik pare ko yan ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-AGP yan. Nagbigay ng pag-asa sa lahat, dulot sa libriya, dahil AGP na. Good evening! Welcome! This is your show, This is your live AGT, Anything Goes Topic, Season 7. episode 44. Today's June 10, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Je. Good evening, Tata Bert, at good evening po sa lahat ng nanonood. At naka-jacket ngayon si Tata Oo nga, Bert. medyo hindi maano yung tama sa akin ng lamig, ewan ko. Kasi grabe yung ulan po, no? Ayun nga siguro. So, rainy season na po, ramdam na. Rainy season. Actually, may hangover pa ako nung lakad nung Sunday, yung outing nung Sunday na yun. At salamat nga pala doon sa mga nag-sponsor sa outing na yun. Marami pong sumaya nung araw na yun. At sarap panoorin ng mga bata, nag-i-enjoy sila ng gusto. Hanggang wala na silang mga balat. Ayan. Tsaka thank you, tama ka, Tata Bert. Thank you po sa nag-sponsor po. At minsan lang naman yun mangyari ulit. Parang tagal nang hindi nakapag-galing. Kailan kaya masundan? Okay naman next month. Tingnan natin. Every month yan. Ay, na-hangover ka pala, Tata Bert. Oo. Saya, no? Saya. Ayan. So, nako, Tata Bert, malapit na ang Independence Day. Ayan, oo nga pala, no? And that will be Thursday. next day. Yes. Thursday. Thursday. Yung Thursday. At kung nga pala, may activities tayo niyan, ha? Yes. Opening ng ating 2025-2026 ABFI Challenge, no? Sana yung pinalabas natin na announcement, nabasa na po ng mga miyembro. At punta na lang po kayo kung available kayo, ha? Yes, opo. At holiday naman. Holiday Sana naman yung yun. Holiday. Ayan. 127, ang galing na Tata Bert, 127 years na yung Pilipinas, tapos tayo 27. Parehong 2 and 7. Okay din. Bagay na bagay. At malapit na rin po yung ating anniversary ng center. At actually, twin celebrations po yan. Kasabay na rin po yung birthday ni Senyor, which will fall supposedly Monday. Oh. 15 kasi Monday eh. Monday Oo. pala. Pero ang healing day 14. Oh, okay. Linggo 30. No, 15 pala. Linggo. Linggo din. Sorry. Opo. Linggo nga pala tatama. Yeah. Opo. Tapos sakto Father's Day din po. Happy Father's Day, Ay, Tata Bert. salamat. And kay Senyor, sa lahat ng mga tatay dyan. Yan. Madaming celebration ng June, ha? Ayan. So, sana marami pong makapunta po sa Thursday's activity. Kasi, ano po yung Tata Bert? Back to 0 points po ba yan? Yeah, back to zero. Nako, yan na. Okay, alam niyo na. White team. Bawi-bawi. It's a one-day event lang naman yan, no? Parang sort of soft opening ng ating activities yan. Yan. Okay. Ayan. So, kamusta, Tata Bert? Mga bali-balita na Ewan ko ba? matatawa Hindi ka ko na. malaki kung matatawa ko. Ay, nako. Malulungkot. Lahat na halos walang pinag-uusapan kundi yung tungkol sa impeachment. Yes. Ay, nako. Sana naman may maganda-gandang balita na mabasa tayo maliban sa typhoon, yung mga ganyan, mga aksidente. Sana may maganda-ganda naman.
Wala ba kayong good news na may share dyan? Share it to us naman. Yes, ayan po. Batiin ko lang po sila, Tata Ay, Bert. yes, Dami na agad. Good evening pa kay Ate Judy, Bye. Helen, Mhm. Miss Linda Omania. Uy. Uy, miss ka na namin, Miss Linda. Nagsiswimming pa ata. At alam mo na yung favorite game niya. Kuya Joseph. Hi, Joseph. Hello. Ate Sally. Mhm. Ayan. Ate Marina. Ka Jaylin. Yeah. Tita Belen. Mhm. And Miss Rita Palak. Salamat po, no? Kayo po talaga ay tuloy-tuloy na nanonood ng AGT. At kung napansin po ninyo, iba na yung OBB or tinatawag nating intro ng pang 27 years. At para sa thank you, Mark John. Yes, thank you, Mark. Thank you. Kahit hindi yan nakakapunta ay busy sa work at marami po siyang nagagawa sa aming social media. Magaling siya. Po, galing ng mga videos It's really po. good. Yan, siya po. Pati po yung bagong logo, yung picture ni singer, siya po lahat gawan. So, thank you po. Ayun. Ano pa po ba, Tata Bert, ang mga wala na kasi mga good news naman dyan. Konting good news naman po. Wala rin po akong maisip, Tata Bert. Anyway, ay magkukwento na lang ako, Tata Bert, para medyo inspiring naman. Ayan. So, actually po, ngayon, yung end po ng financial year sa employer ko, sa company, July. So, yun yung end. So, parang ngayon yung mga monthly reviews sa mga katrabaho ko, gano'n. So, doon ako busy lately. Tapos, kasi actually, exactly a year ago, nagtanggal ko ng mga tao, alam mo yun, talaga nag-lay off kasi international global, marami pong mga na apektado, no, sa nawawalan ng trabaho. Tapos, so, syempre kahit ganun, may mga taong nagstay pa din kahit ganun yung nangyari. Na natutuwa ako kasi after a year, nakabawi yung yung company. Sobrang teamwork yung Tata Bert kasi hindi lahat ng company na biglang nag-lay off, biglang mababawi agad. Actually, wala pang isang year 10 months. So, ako, bilib ako sa mga katrabaho Tata Bert kasi hindi lang sila masisipag. Yung alam mo kasi mabubuti yung puso, kaya sobrang blinis. Yun yung sinasabi natin na God can move mountains. Yes, na to the point na akala namin wala na kaming increase or bonus. Pero pag patuloy po kayo gumagawa ng mabuti, tsaka pag mahal mo yung trabaho mo, yung mga kasama mo, wala kang gagawin kundi magmahal lang. So, binabalik talaga sa inyo, Lord, yung mga Kaya, very good. God is so good. Ganda naman. Tata Bert, diba? Parang expect mo, diba? So, yun lang po. Parang something to it. Maka-inspire sana sa mga, lalo na kunwari, na-feel nyo down na wala na kayong mapupuntahan. What if yung downfall na yun is the challenge para i-try, yun yung opportunity kung ano pwede mong makontribute sa isang problema. Yes. Diba? Iiwan mo ba or you will stay and help with the problem. So, mabuti na lang ang ginawa nyo, no? Kaya yung ibang mga kasama talagang nag-stick pa rin sa which is mas grabe yung sa healing center ngayon, Tata Bert, kung i-compare mo. I mean, gano'n na kayo, diba? Ako talaga wala akong tigil na ipagmamayabang po si Tata Bert sa Linda Center. Lahat po ng volunteers na, syempre hanggang may ginagawang iba si senior at wala siya. Grabe naman, yun yung masasabi mong, yan yung downfall na imbis na umalis sila sa center, diba? Nandito sila at walang tigil na tumutulong for 27 years, 2 dekada po. Ang ko dyan, ayaw ko rin kasing makita yung mga pasyente na gano'n na lang sa atin, gano'n na lang, hindi po pwede. Kailangan ma-maintain natin yung connection nila sa center. Dahil yun din ang connection nila to God. Sa healing. Yes. At yun naman kasi ang main goal natin, kaya tayo nandito para sa kanila, hindi para kung ano man. So, nako, tsaka God bless po lahat kayong nandito talaga. Sa AGT. Na kung ano man, kahit puro kalokohan at puro kasing tunaduhan. Diba? Ayun. So, pag-pray po natin, continue praying for senior, for the center, for the patients. Dahil, ayan. Siyempre sana, di ba, may forever dito. Siyempre tuloy-tuloy natin. Ayan. Ano pa po ba, Tata Bert? Ako wala namang masabi na kundi yung sana nga
no, ilang araw na lang, darating na yung birthday ni Senyor. Ating anniversary na rin ang center, no? Sana may magic, no? Suddenly, dumating siya. Wow! Talaga rin. Sana suddenly natapos na yung kanyang ginagawa. Then, bigla siyang Masyado ka nang na, ano dyan, Senyor, Pero hindi, kasi mas chef. Alam mo naman si Senyor, lagi niya inisip, ibang tao pa rin, no? Wala naman niyang inisip na para sa kanya, ibang tao. Kaya, Senyor, we'll see you very soon. And suddenly, baka it's magic. Di ba may kantang gano'n? Yeah, it's magic. Wow. Sana po. Ayan. Ano pa po ba ang mga... Okay na po tayo, Tata Bert? Or may dami? Yeah, I think pwede na. No? Sige po. Ayan. Okay po. So, nasa chapter 16 na po tayo. Ay, Isaias pa rin po tayo. Dahil 66 chapters po ito eh. So, medyo mga... So, 16 chapters tayo ngayon. 66? Ay, 66 ang total niyan, Tata Bert. So, mahaba-habang inuman pa to. Biblia, inuman pa din. May hangover din po. Pasensya na. Ayan po. Pagbasa mula sa libro ni Isaias, chapter 16. Mula sa lungsod ng Sela, sa disyerto, nagpadalang mga taga-Moab ng mga batang tupa bilang regalo sa namamahala sa Jerusalem. Naghihintay sila sa baybayin ng batis ng Arnon, pabalik-balik sa paglalakad na parang mga ibong nabulabog sa kanilang pugad. Sasabihin nila sa mga taga-Juda, sabihin ninyo sa amin ang aming gagawain at bigyan ng katarungan. Takpan ninyo kami tulad ng lilim ng punong kahoy. Kapag katanghali ang tapat, papagpahingahin ninyo kami sa ilalim ng inyong mayayabong na sanga. Itago ninyo kami sa mga humahabol sa amin. Kami mga takas, huwag ninyo kaming ibigay sa kanila. Patirahin ninyo kami sa inyong bayan, kaming mga pinalaya sa Moab. Ingatan ninyo kami sa pagnanais na nagnanais na pumatay sa amin. At lilipas ang pag-uusig, mawawala ang mamumuksa, at aalis ang nananalanta sa lupain. At dahil sa wagas na pag-ibig, itatatag ang isang trono, at uupo doon ang isang hahatol ng tapat. Magmumula siya sa angkan ni David, isang tagapamahalang makatarungan at mabilis sa paggawa ng matuwid. Sasabihin ng mga taga-Juda, nabalitaan namin ang kataas-taasan ng mga taga-Moab, ang kataasan ng mga taga-Moab, ang kanilang kasinungalingan at pandaraya, ngunit walang saysay ang kanilang kayabangan. Kaya tatangisan ng mga taga-Moab ang kanilang lungsod, sama-sama silang mananagoy dahil sa kanilang paghihirap. Sa tuwing maalala nila ang masasarap na pagkain sa Kir-Hareset. Sisirain ang mga bukiling malapit sa Hesbon at ang mga ubasan sa Sibma, na pinagkukunan ng alak ng mga pinuno ng mga bansa. Ubas ang abot sa Jazer hanggang sa disyerto at lampas pa hanggang sa kabila ng dagat. Kaya tatangisan kong kasama ng Jazer ang mga ubasan ng Sibma. Didiligin ko ng luha ang Hesbon at Eleale, sapagkat wala silang aanihin upang magsaya ang bayan. Maglalaho ang tuwa at kagalakan sa kanyang masaganang bukiling. Titigil ang kasayahan at awitan sa kanyang ubasan. Wala nang alak na dadaloy sa kanyang pisaan, at tuluyang matatahimik ang masayang hiyawan. Kaya parang malungkot na himig ng alba ang aking pagdadalamhati sa sinapit ng Moab. Nagdurugo ang puso ko sa sinapit ng Kir-Heres. Umahon man ang mga taga-Moab sa kanilang mga altar sa mga sagradong burol at magpagod man sila ng pagsamba sa kanilang mga santuaryo, wala ring kabuluhan ang kanilang panalangin. Ito ang sabi ni Yahweh nung una tungkol sa Moab. Ngunit ito naman ang sinasabi niya ngayon. 3 taon mula ngayon, malilimas ang malaking kayamanan ng Moab. Sa marami niyang tauhan ay ilan lamang ang matitira at mahihina pa. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ito nga pang Isaias, no, ay nakakatanggap ng vision at mensahe si Isaias. Si Isaias nga po pala ay isang propeta. Siya ang nakakausap minsan ng Diyos at nagbibigay ng mga mensahe sa kanya na sasabihin sa maraming bansa. Ngayon, dito naman, ang ipinakita sa kanya na vision o mangyayari ay sa lupain ng Moab. Ang Moab nga po pala sa ngayon, no, nandoon sa part ng Jordan yan. Yung Moab na yan. At ito naman, ang parurusahan ng Diyos. Dahil nga, matagal lang kaaway ng mga taga-Israel ito eh. Alam ba yung taga-Moab na yan? Si Moab ay unang anak nung panganay na anak ni Lot. Sa incestuous relationship nung panganay na anak ni Lot sa anak ng babae. Ay, okay. Yan ang unang anak, si Moab. Yan. So, apo ni ano? Parang apo ni ano? Parang apo na rin. Galing na rin siya sa lahi talaga ni Abraham. Galing din sa lahi ni Abraham. So talagang matatawag na kadugo rin sila ng mga taga-Israel. Yes. Pero lagi silang kaaway ng Israel. Actually, may sinabi pa nga mga taga-Israel sa kanila eh, huwag mag-aasawa ang mga taga-Juda sa mga taga-Moab. Kita mo yan ang di ba? Kaya talagang kaaway ng mga taga-Israel yan. At dito, parurusahan. Ang term natin ay parurusahan, no? Ng ni Yahweh ang mga taga-Moab. Talagang sisirain din at wawasakin ang mga taga-Moab. At yun ang mga binabanggit dito sa chapter na ito. Yan na. Grabe ang pagmamakaawa ng mga taga-Moab talaga. Dahil alam nila wala silang masusulingan eh. At ang ginamit ni Yahweh para sa guluhin, digmain sila, ay ang Assyria. Yan din isang bansa. Parang to the next bayan, no? Pagka lupin ng isa, gagamitin niya naman yung isa. Ganyan. Sasabihin ng mga taga-Juda, itong nasa verse 6, nabalitaan namin ang kataasan ng mga taga-Moab. Yan. Ang kanilang kasinungalingan at pandaraya. Talagang yung marami na rin mga sinasabi talaga tungkol sa mga Moab, no? Mahilig sila sa ano ba itong tawag dito? Yung idolatros sila eh. Idolatros na lahi ito, na grupo or sabihin natin bansa. At mahilig sila yung about sex na ganyan na yan. Kaya nagagalit sa kanila si si Yahweh. Sama-sama silang nananagoy dahil sa kanilang paghihirap at tuwing maaalala nila ang masasarap na pagkain sa Kir Hareset. Sisirain ang mga bukuring malapit sa Hesbon at ang mga ubasan sa Sibma na pinagkukunan ng alak ng mga pinuno ng mga bansa, ubasang abot sa Jazer hanggang sa disyerto. Ano talaga tatabird, kumbaga, kahit yung mismong livelihood na nila. Ay, oo, talaga. Walang... Kita mo nga ang mahihina ng ititira doon sa binanggit sa bandang huli. Yun nga tatabird, tagulat ako, okay, may tinira po, pero... mahihina na, hindi na din halos pakikinabangan. Wala nang, nonsense. Ganyan talaga pag nagkaroon ng digmaan talaga ng mga panahon na iyan. Imagine ako nung panahon na yun, lalo na very limited rin po yung source ng food, ng ano. Ubus talaga, ubusan talaga yan. Lalo na pag nagalit sa'yo si Yahweh. Biro mo yung mga, ngunit ito naman ang sinasabi niya ngayon. 3 taon mula ngayon, malilimas ang malaking kayamanan ng Moab. Sa marami niyang tauhan ay ilan lamang ang matitira at mahihina pa. Yan. Talagang pinapakita lang po dito na, syempre nung panahon po na yon na ang Diyos talaga, kapag nagsabi siya,
totoo talaga. Talagang tinutuloy niya, mabuti man. Sa pamamagitan nito, pwede natin sabihin pagsubok man. Mabuti o pagsubok man. Pero, yun po talaga, katigasan pa rin po ng... At actually, mga taga-Moab noon, no, lagi naman nilang naririnig yung mga yung mga pagpapaunlad, pagtulong na ginagawa ni Yahweh sa mga taga-Israel, sa Juda. Naririnig nila yan. Pero, mayroon din iba sa kanila, no? Na parang naiinggit din sa Israel noon eh. Ang problema, wala silang magawa talaga. Wala silang magawa na pupunta ng Israel, hindi. Magkaaway talaga sila. Ayaw nga ipangasawa ang mga taga-Juda, mga taga-Israel sa kanila. Yes. Sayang lang yung blessing na sana. Yun naman, no? Okay po. Okay, next chapter tayo. Chapter 17, paparusahan ng Diyos ang Damasco at ang Israel. Ganito ang pahayag ni Yahweh tungkol sa Damasco. Mawawala ang Lungsod ng Damasco. Mawawala ang lungsod ng Damasco at magiging isang bunton na lamang ng mga gusaling gumuho. Kailan may wala nang titira sa mga lungsod ng Syria, magiging pastulan na lamang siya ng mga kawan ng mga tupa at baka at walang mananakot sa kanila. Mawawasak ang mga tanggulan ng Ephraim, babagsak ang kaharian ng Damasco, matutulad sa sinapit ng Israel ang kapalarang sasapitin ng malalabi sa Syria. Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na iyon, maglalaho ang kaningningan ng Israel. Ang kanyang kayamanan ay mapapalitan ng kahirapan. Matutulad siya sa isang triguhan matapos gapasin ng mga mag-aani. Matutuyot siyang gaya ng bukirin sa Repaim matapos sibuting lahat ng mga mamumulot. Ilang taon lamang ang matitira sa lahi ng Israel. Ilang tao lamang ang matitira sa lahi ng Israel. Matutulad siya sa puno ng olibo na pinitas ang lahat ng mga bunga. At walang natira kundi 2 o 3 bunga sa pinakamataas na sanga. 4 o 5 bunga sa mga sangang dati maraming magbunga. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa araw na iyon, lalapit ang mga tao sa lumikha sa kanila, sa banal na Diyos ng Israel. Hindi na nila papansinin ang mga altar na sila na rin ang gumawa. Hindi na sila magtitiwala sa mga Diyos-Diyosang Asherah o sa mga altar na sunugan ng insenso na inanyuan ng kanilang mga kamay. Sa araw na iyon, iiwan ng mga tao ang iyong mga lunsod. Tulad ng nangyari sa mga lunsod ng mga Hivita at Amoreo noong dumating ang mga Israelita. Kinalimutan ninyo ang Diyos na nagligtas sa inyo, at hindi na ninyo naaalala ang bato na inyong kanlungan. Sa halip, gumawa kayo ng mga sagradong hardin na itinalaga ninyo sa isang Diyos-Diyosan sa paniniwalang pagpapalain niya kayo. Ngunit kahit tumubo man ang mga halaman at mamulaklak sa araw na inyong itinanim, wala kang aanihin pagdating ng araw, kundi pawang sakuna at walang katapusang kahirapan. So dito naman Damasco. Yung Damasco nga pala, yan ang chief city ng Syria. Up to now ngayon. Up to now, yan pa rin. Yan pa rin ang capital city ng Syria. At ito naman, yung gagawin pagkasira sa Damasco, sa Syria mismo, at sa Israel. Ganon. Talagang grabe rin ang gagawin talaga sa Syria dito. No? Apektado, pati mga pastulan, mga kawan at baka, at walang mananakot sa kanila. Mawawasak ang mga tanggulan ng Ephraim. Pabagsak ang kaharian ng Damasco. Matutulad sa sinapit ng Israel
ang kapalarang sasapitin ng malalabi sa Syria. Maglalaho ang kaningningan ng Israel, ang kanyang kayamanan ay mapapalitan ng kahirapan. Matutulad siya sa isang triguhan. Matapos gapasin ng mga mag-aani, matutuyot siyang gaya ng bukirin sa Repaim. Matapos simuting lahat ng mga mamumulo. Talagang walang ititira. Sa pag-aani kasi ng trigo, may mga natatapon yan, natitira ng mga butil-butil. Parang yung sa palay, ganyan eh. May mga sisimot niyan eh. May mga magtatagang simot-simutin niyan. Ilang tao lamang ang matitira sa lahi ng Israel. Matutulad siya sa puno ng olibo na pinitas ang lahat ng mga bunga. Grabe rin talaga. Pag si Yahweh talaga ang magalit, talagang ubusin ka. Wala halos ititira. Kung baka sa pagkain, mumu na lang ang matitira niyan. Ginagawa po yan para turuan ang Israel at ang Judah. Ayun na nga, Tata Bert, sa araw na yon, marirealize nila na Oo, yan. lalapit pa rin. Saka sila lalapit. Pero huli na yan. Huli na. Pero may mga pagkakataon na pinakikinggan din sila. Katulad ng mga nauna ng mga istorya na nangyari sa Israel, sa Judah. Then, nang humingi sila ng patawad at bumalik ang kanilang pananalig kay Yahweh, pinatawad naman sila. Pero ganun talaga yung takbo ng istorya. Yung balik-balik Yan o, sinabi lang, pinalimutan ninyo ang Diyos na nagligtas sa inyo at hindi na nyo naaalala ang bato na inyong kandungan. Yung bato, yung Diyos na rin mismo. Sa halip, gumawa kayo ng mga sagradong hardin. Ito na yung Diyos-Diyosan. Kaya dyan pa naman galit na galit talaga si Yahweh. Hindi ko rin naisip na, Tata Bert, bakit kaya dumating sila sa point na nagsamba sila ng iba? Pero, di ba? Totoo. Ang dami namang nangyari na pruweba na Diyos ang kanlungan mo. Pero, minsan nasa hari. Ang ano kasi niya, nasa hari. Kasi di ba may isang ang hari yung asawa niya ngayon nag-influence. Tama na ko sa bayan po yun. Pero, nasa hari minsan eh. Pag matibay naman yung hari, mabuti yung hari, okay lang naman ang Israel eh. Then pag napalitan na ng kung sino ang mamumuno, doon nagkakaproblema rin. Kung ano yung ugali ng hari na yun, pagkapangit, syempre, gusto niya layaw. Gusto niya yung saya-saya, gusto niya yung laging sikat siya. Siyang susundin talaga. Siyang susundin talaga. Ganyan ang nangyayari. Tinuloy lang po namin sa verse 12. Tatalunin ang mga kaaway na bansa. Ang ingay ng napakaraming tao ay parang ugong ng karagatan. Rumaragas ang mga bansa na parang hampas ng mga alon. Nagkakaingay ang mga bansa na tulad ng daluyong ng tubig, ngunit pinigil sila ng Diyos at sila'y tumakas parang alikabok na inililipan ng hangin sa ibabaw ng burol at dayaming tinatangay ng ipo-ipo. Sa gabi, magsasabog sila ng sinda, ngunit pagsapit ng umagay, wala na sila. Ganyan ang mangyayari sa mga umaapi sa atin. Iyan ang sasapitin ng mga nagnakaw ng ating mga ari-arian. Kita nyo na. Talaga grabe. Ang ingay ng napakaraming tao ay parang ugong ng karagatan. Kita mo talaga. Grabe yung dami ng tao. Grabe yung dami ng naapektuhan. Dito sa bagay na ito. Sa mga pangyayaring ito noon. Ngunit pinigil yan. Ano man dami kasi ng mga tauhan o mga tao na ganyan na yan, pagka talagang dumating na sa punto na si Yahweh nagalit na, talagang gaano man karami yan, mawawalis yan. Mawawalis yan. Parang alikabok na inililipad ang dami nila. Sa gabi, magsasabog sila ng sindak. Ngunit pagsapit ng umagay, wala na sila. Kita mo na. Kasi, nalindak pa. Ganyan ang mangyayari sa mga umaapi sa atin.
Yan ang sasapitin ng mga nagnakaw ng ating mga ari-arian. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapapansin niyo po, ganyang, alam niyo talagang propeta Tata Bertie nagsasalita at totoo kasi kahit, let's say nga, nung time na to, hindi pa nila alam yung mangyayari, di ba? Kasi nga, prophecy eh. Pakitain pa lang yan eh. Yung detalye, Oo, totoo. doon ka kikilabutan kasi bakit ganun kadetalye? Ano po. Ayan po. Chapter 18. Paparusahan ng Diyos ang Ethiopia. Ayan. Pumapagaspas ang pakpak ng mga kulisap sa isang lupain sa ibayo ng mga ilog ng Ethiopia. Mula rooy may dumating na mga sugo, sakay ng mga bangkang yari sa tambo at sumusunod sa agos ng ilog Nilo. Bumalik na kayo, mabibili sa tagapagbalita, sa inyong lupain na hinahati ng mga ilog, sa inyong bayan na ang tao'y matatangkad at makikinis ang balat, bayang kinagugulatan ng lahat, makapangyarihan at mapanakong. Makinig kayong lahat ng mga naninirahan sa daigdig. Abangan ninyo ang pagtataas ng watawat sa ibabaw ng bundok. Hintayin ninyo ang tunog ng trompeta, sapagkat ganito ang sabi sa akin ni Yahweh. Buhat sa aking kinaroroonan, tahimik akong nagmamasid. Parang sinag ng araw kung maaliwalas ang langit. Parang ulap na may dalang hamog sa tag-araw. Sapagkat bago dumating ang anihan, kapag tapos na ang pamumulaklak, at kapag nahinog na ang mga ubas, ang mga sanga ay puputuli ng matatalas na karit, saka itatapon. Ibibigay sila sa ibong magdaragit at sa mababangis na hayop. Kakainin sila ng mga ibon sa tagaraw at ng mga hayop sa taglamig. Sa panahong iyon, dadalhin kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga handog na galing sa lupaing ito sa lupaing hinahati ng mga ilog. Magpapadala ng kanilang handog ang malakas na bansa, ang mga taong matatangkad at makikinis ang balat na kinatatakutan sa buong daigdig. Pupunta sila sa bundok ng Zion, sa lugar na nakalaan sa pagsamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ethiopia. Buti dito, no? Binanggit na kagad ang Ethiopia. Meron pa nga Ethiopia, no? Yeah. Opo, meron pa po. Pero noong kasi, ang ano niyan, Kus, yan ang Kus noon eh. Ano po yung Kus noon? Yan, yung Ethiopia. Noon ang pangalan yung niya, Kus. Oo. Meron yan. Kus. C-U-S. Okay po. Yan ang bansang Kus. At dito, yung bansa na nakakati ng tinatawag ng ilog, yun ang Egypt. Ay, Nile River, yung Nilo kasi. Yes. Yan. Kita mo, pati Ethiopia, pati yung Egypt, aabutin talaga ng galit ni Yahweh. Talagang halos, imagine, lahat ng mga bansang iyan, naging kalaban din muli ng Israel dito mga bagong panahon. Lahat ng bansang iyan. So noong pa, yung talagang alitan nila, yung away-away lang, yung gera lang, noong pa nangyayari. Talagang grabe din ang aabutin talaga. Kita mo, pati Egypt, pati Ethiopia. Parang, ano nga ako tatagap, Ethiopia, pa-Africa na yun, di ba? Pababae. Pati na ng Africa yun. Africa na po yan, no? Malapit sa magkadikit yan sa Egypt eh. Oo. Tahimik ako parang sinag ng araw, yung ang sabi ni Yahweh. Pero grabe din talagang ginawa niya sa mga bansang iyan. Dadalhin kay Yahweh. Magkaano rin sila eh, dahil alam nila yung nangyari sa kanila, so lalapit din sila kay Yahweh. Na makaawa din sila na talagang ika nga hingi ng tawad siguro, something like that. Na wag nang gawain, wag nang itodo pa ni Yahweh yung panggigipit at pagwasak sa kanila. Tsaka buti nga Tata Bert, humingi na po ng tawad. Kasi kaysa patagalin pa nila, di ba?
Yun lang naman ang inaantay ni Yahweh, kahit kanino po. Ang ganda ng description noon ng mga Egyptian, ang mga taga-Egypt, no? Matatangkad at makikinis ang balat. Oo nga po. Na kinatatakutan ng buong daigdig. Totoo naman, nung panahon na iyan Actually. talaga. Maraming bansa ang takot gumiyera sa Egypt. Maraming bansa rin kasi ang sinakop ng Egypt. Parang kumbaga tatapos yung kaharian nila matitikas kung ayaw ko napapanood ko yung mga mga movie, di ba? Okay po. Wala po ba kayong mga tanong? Ayan, sa wikang Hebrew ay kus yan. Kus. Kus. Ayun. Wakasunod ko yung pans. At Sudan. Ayan, pababa na nga. Ng Ethiopia at Sudan. Sudan. Isa-isa na po ang mga bansa. Chapter 19. Paparusahan ang Ehipto. Narito ang pahayag tungkol sa Ehipto. Tignan ninyo, nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap patungo sa Ehipto. Nanginginig sa takot ang mga Diyos-Diyosa ng Ehipto at ang mga Ehipsyo'y natuwag. Ang sabi ni Yahweh, paglalaban-labanin ko ang mga Ehipsyo, kapatid laban sa kapatid, kasama laban sa kasama, lunsod laban sa lunsod, kaharian laban sa kaharian. Masisiraan ng loob ang mga Ehipsyo at guguluhin ko ang kanilang mga balak. Hihingi sila ng tulong sa mga Diyos-Diyosan, sa mga mangkukulam, sa mga nakikipag-usap sa espiritu ng patay at manghuhula. Ibibigay ko ang Ehipto sa kamay ng isang malupit na Panginoon. Isang mabagsik na hari ang sasakop sa kanila. Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihang Panginoon. Bababaw ang tubig sa ilog Nilo at unti-unting matutuyo. Babaho ang mga kanal ng ang ilog Nilo ng Ehipto ay mauubusan ng tubig. Matutuyo. At matutuyo rin ang mga tambo at mga talahib. Malalanta ang mga halaman sa pampang ng Nilo. Itataboy ng hangin at hindi na muling makikita. Magluluksa ang mga mangingisda at mananagoy ang lahat ng namimingwit. Ang mga naghahagis naman ng lambat ay manlulupaypay. Manghihina ang loob ng mga gumagawa ng kasuotang linen. Manlulupaypay ang mga humahabi ng tela. At mawawala ng pag-asa ang mga manggagawa. Hangal kayong lahat, mga pinuno ng Zoan. Kayong matatalinong tagapayo ng paraon. Pawang walang saysay ang inyong ipinapayo. Paano ninyo masasabi sa paraon, ako'y mula sa lahi ng mga matatalino at ang mga ninuno ko'y hari noong unang panahon? Nasaan paraon ang iyong mga matatalino? Bakit hindi nila sabihin sa iyo ngayon ang plano ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat laban sa Ehipto? Hangal ang mga pinuno ng Zoan at baliw ang mga pinuno ng Memphis. Iniligaw nila ang Ehipto tungo sa kapahamakan. Ginulo nila ni Yahweh ang kanilang pag-iisip. Iniligaw nila ang Ehipto sa lahat nitong ginagawa. Animoy lasing itong pasuray-suray at nagsusuka habang daan. Walang sinuman sa Ehipto, dakila man o karaniwang tao ang makakapagbigay ng tulong. Egypt naman ngayon na talaga, no? Yung Sowan tsaka yung pa ba yung binanggit na dalawang lugar diyan na pawang mga city yan ng Egypt eh. Makapangyarihan din kasi noong panahon na yan ng Ehipto at maraming bansa talaga ang takot diyan. May mas maunlad kasi
yung Ehipto, kumpara sa ibang mga kaharian yon. Yun nga, meron din Diyos-Diyosan sa kanila. Ang nakakatuwang banggitin dito sa unahan nanginginig sa takot ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto at ang mga Ehipto'y naduwag. Itang pati, natakot din kay Yahweh yung mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Akala nila silang pinakamalakas. Yan ang ginawa niya, paglalaban-labanin ko ang mga taga-Ehipsyo, kapatid laban sa kapatid, kasama laban sa kasama, lunsod laban sa lunsod, kaharian laban sa kaharian. Masisiraan ng loob ang mga Ehipsyo at guguluhin ko ang kanilang mga balak. Hindi sila, hihingi sila ng tulong sa mga Diyos-Diyosan nila. Wala nga, takot na yung Diyos-Diyosan nila Hindi na takot nga humarap kay Yahweh. Pagsasabi talaga ng direkta na yung mga Diyos-Diyosan ng Egypt ay hindi po takot kay Yahweh. Hindi yan ang tunay na Diyos. Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihang Panginoon. Pati ang ilog dito, babaw, tapos matutuyo. Yan, kumbaga sa yan ang chief source ng mga isla at ng nila. Ang pagkain halos ng Egypt, dyan ang gagaling halos. Tsaka yung mga dumaraang trade talagang pinapakita na kahit sino ka pang hari, kahit magandang kaharian mo, maganda ang kutis mo at lahat. Pag ang Diyos ang magluluksa ang mga mangingisda. Totoo naman. Dahil wala matutoy, ano pang makukuha nila doon? Walang nangyari sa mga matatalinong tagapayo ng paraon. Walang nangyari sa payo nila. Pero Tata Bert, diba, sorry po, tanong lang, iba pa to sa mga nangyari nung panahon ni Moses po, di ba? Nauna kay Moses. Nauna ba kay Moses? Naunang nangyari yun Kasi Tata Bert, parang kinilabutan lang ako na parang pareho lang yun nangyari. Ganun. Di ba? Yung pagparusa niya dito sa tubig. Though alam, may iba naman may mga insekto. Kulay-kulay yung tubig noon. Pero parang ganun din. Dito naman, pinatuyo. Ulit-ulit yan ang Ulit-ulit. Dahil pa ulit-ulit din ang katigasan. Sige, sabi siguro nila, mag-ulitan tayo, uulit din ako. Yan. Nakakalimot kayo sa akin. Yan, yung Memphis. Isa sa mga chief city, yan, Soa. Memphis. Yun nga, nagulong pag-iisip, yung lugar nyo pa kaya. Ay. Okay na, tuloy na. Po, verse 16 po. Tama, sorry. Verse 16, sasambahin na ng Ehipto si Yahweh. Sa araw na iyon, ang mga Ehipsyo'y magiging parang mga babaeng manginginig sa takot kapag iniunat na ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang kamay upang sila'y parusahan. Masisindak ang mga Ehipsyo sa mga taga-Juda, marinig lamang nila ang pangalan nito. Dahil sa balak ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat laban sa kanila. Sa araw na iyon, 5 lungsod sa Ehipto ang gagamit ng wikang Hebreo. At manunumpa sila sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Isa sa mga lungsod na ito ay tatawaging lungsod ng araw. Lungsod ng araw, Heliopolis. Wow, ganda yung word mo. Metropolis lang kayo. Heliopolis. Heliopolis. Polis kasi city, hell, yan ang tawag nila kay Sun God. Wow. Heliopolis. Si Yahweh ay ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya'y pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganan ng lupain. Iyan ang maging palatandaan na si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay naroon at sila'y bibigyan niya ng tagapagtanggol kapag sila'y humingi ng tulong sa panahon ng pag-uusig. Magpapakilala si Yahweh sa mga Ehipsyo at siya na may kanilang kikilalanin. Sasambahin at aalayan ng handog na susunugin. Gagawa sila ng mga sinumpaang pangako kay Yahweh at ang mga iyon ay kanilang tutuparin. Paparusahan ni Yahweh ang mga Ehipsyo, ngunit
sila na may kanyang aaliwin. Manunumbalik sila sa kanya at sila'y kanyang diringgin at pagagalingin. Sa araw na iyon, magkakaroon ng isang malawak na daan buhat sa Ehipto patungo sa Assyria. Makakapunta sa Assyria ang mga Ehipsyo at ang mga taga-Assyria ay makakapunta sa Ehipto. Sila'y sama-samang sasamba. Sa araw na iyon, ang Israel ay magiging kapanalig ng Ehipto at Assyria. At sila'y magiging pagpapala sa buong daigdig. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pagpapalain kita, Ehipto, sa aking bayan. Ikaw, Assyria, na aking itinatag. At ikaw, Israel, na aking pinili. ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ganda nung aking itinatag, ikaw ang aking pinili. Actually, ito lang ang nabasa ko na kinilala rin pala si Yahweh sa Egypt. Ngayon ko lang na kinilala rin pala. Although, kala ko hindi eh. Dahil iba yung ng Egypt eh. Dito binanggit yun. Talagang pati Egypt na na makapangyarihang bansa noon. Nanalig din, sumamba kay Yahweh. Talagang inamin din nila na makapangyarihan si Yahweh sa lahat. Kita mo, pati yung mga Diyos-Diyosan nila ay nanginig sa takot kay Yahweh. Masisindak ang mga taga-Ehipsyo sa mga taga-Juda. Marinig lamang nila ang pangalan nito dahil sa balak ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat laban sa kanila. Dati baliktad silang mas sa Juda. 5 lungsod sa Ehipto ang gagamit ng wikang Yun nga, tatabi din ako. nila pati yung lingwahe, Hebrew. At manunumpa sila sa pangalan ni talaga rin naman. Talagang makapangyarihan noon si Yahweh. Ipinakita na niya yung kapangyarihan niya. At pinagtayo pa ng altar si Yahweh sa Egypt. Hindi ko alam yan, dito lang. Pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganan ng lupain. Iyan ang magiging palatandaan na si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay naroon at sila'y bibigyan ng tagapagtanggol kapag sila'y humingi ng tulong sa panahon ng pag-uusig. Hindi ko lang alam kung ano ang religion ngayon na umiiral sa Egypt. Present, Hindi ko lang alam. Kilalanin sa sambahin si Yahweh sa Egypt. Magkakaroon isang malawak na daan. Yung pang isa, no? Oo nga, Parang nagkaroon na ng alliance na maayos. No? Ang Israel, ang Assyria, at ang Egypt. So, kung magkasano, parang reconciliation, something like reconciliation, o parang na sila. Nagkabati, nagkaayos. Nagkaayos na po. Makakapunta na ang mga taga-Assyria sa Egypt. Ganun din ang mga taga-Egypt. Pwede na pumunta sa Assyria. Gumawa pa ng daan si Yahweh para mangyari yung bagay niyan. Napakaganda pagkaganyan sana, no? Sana lahat. Sa ngayon, yung China gumawa rin ng daan papuntang Pilipinas, papuntang Amerika, tapos ang Amerika, ganun din, no? Opo. Yan, saya sana ng mundo. Yun nga, tatapit eh. Ewan ko lang sa Amerika ngayon kung makakapasok ka. Pero maganda lahat, Tata Bert. No? Oo, totoo naman. Saya. Yes. Ang problema dito lang sa Pilipinas, ang gulo eh. Paano pa? Di nga maayos yung mga daan eh. Ay, nako. Talaga rin naman. Antayin pa natin, baka yung may Pilipinas po dito. Ay, oo. Ay, sorry, Tata Bert, excuse. Sinearch ko po. Sa Egypto po, ang primary religion daw po nila is Islam. Islam din. Opo. Tapos, meron Christians, may Orthodox. Meron. Orthodox Christian yan dyan eh. Halo-halo pala sila. May Orthodox Christian dyan eh. Okay, halo-halo din pala sila. Ayan. Parang sa din, may Orthodox Christian, Russia. Meron yan. Dito, Tata Bert, ang nagustuhan kong yung ikaw Assyria na aking tinatag, ikaw Israel na aking pinili. Parang ganda, no? Ganda nga eh. Ganda pa ano pa rin? Kumbaga nahabag pa rin ng Diyos kasi
mahabagin, tawag mo eh. Oo, naawa rin Diba? naman. Basta makarealize sila at bumalik sa Panginoon. Yan. Yan. Okay po. Tante Ber? Wala pa pala tayong Bluetooth. Pero, sige po. Sa akin po, actually, yung una kong realization po talaga dito is yung, kumbaga yung pagiging detalyado po ng isang propeta na masasabi, tunay na propeta to. Kasi, yung bawat galaw, hibla ng lahat ng pinapasabi ng Panginoon, nasabi niya, ang nakakalungkot nga lang doon nga, yun, lagi naman po namin sasabi ni Tata Bert na hindi nga napapakinggan. Pero medyo ito pong huli naming binasang mga chapter, itong 19, maganda-ganda na po na habang na ng Diyos natutunayan, lalo na yung mga Ehipsyo, na matataas po pride yan Tata Bert, matataas pride yan. So, yung ma-humble sila, yung ayun po. So, sa akin po talaga, dadating ka talaga sa punto na akala mo ikaw yung pinakamagaling. Pero ipapakita sa inyo, wala. Akong gumawa sa'yo, ako at lahat, pero walang mangyari sa galing mo, sa yabang mo, dahil ako pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Walang sino-sino pwedeng, may mga hari, may mga presidente, pero at the end of the day, ano lang yun rule yun Ang Diyos, hindi lang yan yung rule, yan ang gumawa sa atin. So, siya talaga ang nakakaalam ng lahat. Dito talaga sa aklat ng Isaiah, ang pinagpakitaan ni Yahweh ng vision, yun nga si Isaiah, para sabihin sa mga taga-Israel, sa mga taga-Juda, yung mga mangyayari. Talagang ang pinakapuntilya talaga dito ay ang ni Yahweh para magbago ay ang Israel at ang Juda. May mga ginamit nga lang si Yahweh na ibang bansa para maisakatuparan ito. To the point na magkakaroon ng digmaan ng pagkasira ng mga bansa. Maraming bansa ang ika nga naapektuhan. Nagyera-gyera na sila upang magkaroon lang ng katuparan na magbagong muli ang Juda at ang Israel. Dito sa portion na ito na binabasa natin, mukhang gumaganda na ang takbo ng mga pangyayari, nagkakabati-bati na yung mga bansa. Hindi natin alam sa mga susunod pang chapters kung tuloy-tuloy na mangyayari yan. Hopefully, ganun. Pero hindi pa namin alam ni Anje kung ganun nga. Anyway, talagang napakapangyarihan ni Yahweh. Kita nyo rito binanggit, isang napakalakas na bansa ang Egypt at nagbigay galang din sa kanya at nanalig din sa kanya, pinatayuan pa ng rebulto. Ang hindi lang natin masabi, bakit nagkaroon ng pagbabago yung paniniwala ng tao. Ang isa lang sagot dyan, tao kasi. Tao kasi. Ang tao, alam naman natin na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos yan. Na pumili. Freedom of choice. Just so happen na yung iba, talagang pinipili yung salungat doon sa talagang gusto ni Yahweh na mangyari. Yung maging maayos ang buhay nila, basta patuloy lang silang sumasamba kay Yahweh. Yung iba talaga, lumilihis dyan Actually, i-apply natin yung ganun sa panahon ngayon. Marami pa rin ganun. Marami rin ganun. Andiyan dyan na inilatag na ng Diyos yung mga dapat gawain ng tao para magkaroon ng magandang buhay. Para magkaroon ng maayos na lugar o ng bansa. Pero marami pa rin po ang hindi yung ginagawa. Bakit ganun ng tao, no? Napakatigas ng ulo. Napakatigas ng ulo. Kaya, ewan ko, bakit nagkaroon pa ng freedom of choice Minsan natin sana wala na lang. Pero, iisipin mo, bakit ganun Pero sa totoo lang, hindi naman magiging dull din naman kasi ang buhay. yes. Kung puro kabutihan na lang gagawain mo. Correct.
Yun ang sabi nga ng iba eh. Pag puro kabutihan gagawin mo, pangit na ang takbo ng buhay din eh. Sabi nga. Ang gawain na lang natin lamang sa ang kabutihan sa gagawain mo. Parang ganun. Kaya tara na po at gumawa ng... Talaga. Alam naman po natin na may karma. Alam po natin na may karma. Ganun po yun. Yan po ang ewan ko sabi nila, ako kasi hindi naniniwala na nagpaparusa ang Diyos, hindi naniniwala dyan eh. Ang sa akin, ang tingin ko, karma ang may gawa niyan. Tayo ang gumawa ng sarili natin. Oo, ng sarili natin, ng parusa sa sarili natin. Well, sana po nagdulutan namin kayo na kahit na papaano ng kaalaman, informasyon o aral dito sa binabasa po natin ito na Isaiah. Patagal-tagal pa po natin bago matapos ito, pero hopefully, maging makabuluhan na yung matututunan natin ang gusto rito. So far, okay naman po eh. So far, okay naman po. At marami tayong nalalaman, lalo na yung mga nangyayari sa history. Yes. Makikita na po natin ang liwanag. Yeah. At gumaganda na po. Ayun. Mamayang gabi po, meron pong online prayer vigil, 10 o'clock po. Tapos, si Tata Bird po may isasabi. Bukas nga po pala, alas 8 ng umaga. Yung mga gustong sumama, live po yun ha. Kung hindi man po kayo makapunta rito, at least, live po yun. Hintayin po ninyo. Alas 8 po yun. Yung nobina sa pangunguna ni Tita Hermie Rodriguez. At bago na naman po yung ating lecture, bago po yung healing, 140th lecture po. At marami na naman po masasagasaan. Ang problema nito, nakalimutan ko yung outline nung Kaya kalimutan ko yung notebook eh. may purpose na. Sinasaliwak mo nga sa utak mo. May purpose ang Tata Bird. Pero maganda po yung ano niya. Maganda po. Tungkol sa kapangyarihan ng isang tawa. Pero may ibig pong malalim. Ibig po kapangyarihan ng isang tawa. Tawa? Tawa ang tawa. Tawa. T-A-W-A-K. Ang tawa kasi, isang tao yan na may kapangyarihang magamot. Yung mga kamandag ng ahas o ng mga... Ay, opo. Binanggit mo. Tawag ang tawag dyan. Tawa. Pero hindi po yan, ano niya, may malalim na ibig sabihin. Yan. Abangan ko At na. yan po yung aalamin natin bukas sa lecture. Well, salamat po sa inyong matyagang panonood, pakikinig sa amin po ni Andy. So far, wala pa po kasi si Senyor eh. Pero huwag kayo mag-alala, darating na po yan siya. Yes. Thank you, Lord. Ayan po. Thank you po. Good night! God bless. God bless. Yeah. Nag-loading pa. Dali, nag-loading pa.